Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang truck ng basura sa loob ng isang subdivision na may dalawang manggagawa na nakasabit sa mga gilid nito. Nang magulat sa maagang pagdating ng mga basurero, ang dating komando na si Lawson ay nagmamadaling umalis sa higaan at lumabas dala ang kanyang mga basura. Nang makarating siya sa truck, ibinunyag ng dalawang basurero kung sino sila, sina Cook at Diaz, isang pares ng mga highly trained assassin na naglabas ng kanilang mga baril at nagsimulang magpaputok para patayin siya. Kalaunan, ang isa sa mga assassin na si Cook ay nakita sa isang tindahan ng mga sasakyan. Ang may-ari na isa ring army veteran ay sinusubukang ibenta ang isang kotse sa kanya. Hindi nagtagal, pumasok si Cook sa loob ng sasakyan at nagmaneho palayo gamit ito matapos sagasaan ang may-ari. Pagkatapos, pumunta siya sa pier kung saan binabantayan niyang mabuti ang isang mandaragat na nagngangalang Bennett na isa ring dating miyembro ng army. Sa sandaling umalis si Bennett sakay ng kanyang tugboat, inactivate ni Cook ang isang device na naging sanhi ng pagsabog ng buong bangka. Lumipat ang eksena sa isang former United States Army Special Forces member na nagngangalang John Matrix na nakatira sa kabundukan ng upstate California kasama ang kanyang anak na babae na si Jenny. Matapos gawin ang kanyang mga pang-araw-araw na gawain, kumakain ng almusal sina John at Jenny nang makita nila ang isang paparating na army helicopter. Nang lumapag ang helicopter, lumabas si Major Franklin Kirby at inutusan ang kanyang dalawang sundalo na sina Jackson at Harris na isecure ang lugar. Nagkaroon ng meeting sina John at Kirby kung saan ipinaalam ni Kirby na merong pumapatay sa mga dating komando na bahagi ng unit ni John. Naiwan sina Jackson at Harris para bantayan sina John at Jenny, habang si Major Kirby naman ay umalis na para imbestigahan kung sino ang nasa likod ng mga pag-atake. Ilang sandali matapos umalis si Kirby, isang grupo ng mga armadong kalalakihan ang naglunsad ng pag-atake sa liblib na tahanan na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang sundalo. Inutusan niya si Jenny na magtago sa kanyang silid, habang siya naman ay nagmamadaling pumunta sa shed upang kunin ang kanyang rifle. Nang maging armado at handa na, bumalik si John sa silid ni Jenny, ngunit ang naabutan niya lang doon ay ang isa pang assassin na nagngangalang Diaz. Sinabi ni Diaz kay John na hawak ng kanyang mga tauhan si Jenny at kailangang sumunod ni John kung gusto niyang makita pang muli ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, tumanggi si John at binaril si Diaz sa kanyang ulo bago hinabol ang iba pang mga salarin. Nagmamadali siyang lumabas, ngunit natuklasan niyang sinira ang kanyang jeep. Sa kabila ng problemang ito, itinulak niya ang sasakyan pababa sa isang burol at ginamit ang momentum nito upang habulin ang mga kawatan. Ang planong ito ay hindi naging maganda para kay John at siya'y nahuli. Sa isang nakakagulat na revelasyon, si Bennett, ang taong di umano'y namatay sa pagsabog ng bangka, ay inihayag ang kanyang sarili kay John bilang isa sa kanyang mga kaaway. Sinabi ni Bennett kay John na ang lahat ng ito ay kabayaran para sa oras na tinanggal siya ni John sa unit ng komando. Pagkatapos ay binaril niya si John ng tranquilizer. Hindi nagtagal, nagising si John sa isang silid na nakatali sa isang mesa at napapaligiran ng mga tauhan ni Bennett. Pagkatapos ay nakilala niya si Arius, isang pinatalsik na diktador sa Latin America, na nais gamitin si John upang patayin niya ang bagong pangulo ng Valverde, upang muli siyang maluklok sa pwesto at magkaroon muli ng kapangyarihan. Sinabi ni Arius kay John na kapag tumanggi siya, papahirapan at papatayin niya si Jenny. Dahil nakataya ang buhay ng kanyang anak, tila sumang-ayon na si John na tuparin ang kanyang kagustuhan. Sinamahan ni Bennett at ng kanyang mga tauhan si John sa airport, kung saan ang isa sa kanila na si Sully ay naroon upang tiyaking makasakay ng eroplano ang komando, at naroon din si Henrix para samahan si John sa kanyang paglalakbay sa Valverde. Nang wala ng ibang choice, sumunod na si John sa mga utos ni Bennett at sumakay na ng eroplano kasama ang mersenaryong si Henrix. Pagsakay sa eroplano, inutusan ni John ang isang flight attendant na kunan siya ng kumot at unan. Nang makakuha ng tamang pagkakataon, mabilis niyang pinatay si Henrix at ipinwesto ang kanyang katawan sa paraang tila natutulog lang siya. Pagkatapos ay pumunta si John sa cargo hold ng eroplano at tumalon mula sa papaalis pa lang na eroplano. Ito ay isang 11 oras na flight, at nangangahulugan na si John ay meron lang 11 oras upang hanapin si Arius at palayain ang kanyang anak na babae. Si Sully, na hindi napansin ang pagtakas ni John mula sa eroplano, ay tinawagan si Arius at sinabi sa kanyang sumusunod ang komando sa kanilang mga utos. Pagkatapos ng tawag, nagtungo na siya sa kanyang sasakyan, hindi alam na nakabuntot na pala sa kanya si John.
Habang nasa parking lot, pilit na hiningi ni John ang tulong ng isang off-duty flight attendant na nagngangalang Cindy at inutusan siyang sundan ang kotse ni Sully. Hindi nagtagal, dumating sila sa isang shopping mall kung saan ipinagtapat ni John kay Cindy ang kanyang sitwasyon at humingi ng tulong sa kanya. Hinikayat niya itong lapitan si Sully at akitin ito upang makakuha siya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Arius. Noong una, tila nagpapanggap si Cindy na tutulungan ang komando, ngunit sa huli, inireport niya si John sa isang mall security guard at isinumbong na isa siyang kidnapper. Tumawag ang gwardya para humingi ng backup at isang grupo ng mga gwardya ang humarap sa ating bida. Dahil dito, isang pisikal na komprontasyon ang naganap sa pagitan nila. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Sully si John at nagmamadaling pumunta sa isang payphone upang ipaalam ito sa kanyang amo. Ngunit bago pa siya makatawag, hinila ni John ang mga wire at sinira ang buong phone booth. Gayunpaman, pinalibutan ng mga security guard si John, dahilan para makatakas si Sully. Ngunit nilabanan sila ni John, habang si Sully naman ay sumakay na ng elevator. Sinubukan siyang barilin ng isa sa mga gwardya, ngunit si Cindy, na na-realize ang kanyang pagkakamali, ay itinulak pababa ng hagdan ang gwardya bago tumakas. Hinabol ni John si Sully sa parking lot kung saan sinamahan din siya ni Cindy. Pagkatapos, naganap ang isang mahabang habulan. Sa panahong ito, si Cindy, na lubos na naguguluhan sa nangyayari, ay nagpaulan ng napakaraming tanong, ngunit nanatiling nakatuon si John sa pagmamaneho. Natapos lang ang habulan nang bumaligtad ang sasakyan ni Sully, habang ang dalawa naman ay nabangga sa isang poste. Pagkatapos ay lumapit si John kay Sully at kinuha ang isang susi ng kwarto ng motel mula sa kanyang bulsa. Hinawakan niya ito sa isang matarik na bangin at humingi ng impormasyon sa kinaroroonan ni Jenny. Sinubukang makipag-negotiate ni Sully at inalok na dadalhin siya kay Cook na nakakaalam sa lahat. Gayunpaman, alam na ni John ang planong meeting ni Sully kay Cook sa motel, kaya hinulog niya ito sa bangin hanggang sa kanyang kamatayan. Kasunod nito, pumunta na sina John at Cindy sa sinasabing motel. Sa kabilang banda, dinala ni na Arius at Bennett si Jenny sa isang villa na matatagpuan sa isang pribadong isla at ikinulong nila ang batang babae sa isang silid bago umalis. Habang papunta sa motel, ipinakita ni John kay Cindy ang isang larawan ni Jenny at sinabi sa kanyang kailangan niyang hanapin ang kanyang anak bago pa ma-realize ni na Arius at Bennett na hindi siya pumunta sa Valverde. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na ang dalawa sa motel. Pagkatapos ay sinimulan nilang halughugin ang buong lugar, umaasang makakahanap sila ng anumang clue. Ilang sandali pa, dumating si Cook sa motel at kumatok sa kanilang pinto. Sa isang mabilis na aksyon, binuksan ni John ang shower at inutusan si Cindy na magpanggap na parang nagkaroon sila ng good time ni Sully. Binuksan niya ang pinto at ipinakilala ang sarili bilang kadate ni Sully. Sa sandaling makapasok si Cook sa silid, inatake siya ni John mula sa likuran. Inihayag ni Cook na dati siyang miyembro ng Special Forces, ngunit wala itong naidulot na pagkakaiba para kay John. Naganap ang isang matinding suntukan, at natapos lang ang laban nang hinagis siya ni John sa isang matalim na paa ng mesa, bago lumabas upang hanapin ang kanyang sasakyan. Nakahanap si Cindy ng resibo ng gasolina na merong address sa isang private plane garage. Nang walang sinasayang na oras, kinuha nila ang sasakyan ni Cook at nagmaneho patungo sa lugar. Nang sila'y makarating, na-realize ni John na ito ang parehong lugar kung saan siya nagising matapos siyang barilin ng tranquilizer. Pumasok si John sa bubong at natagpuan ang buong operasyon ng mga rebelding sundalo ni Arius na busy sa pagpupuslit ng mga armas. Pumasok siya sa control room at pinatumba ang isa sa mga rebelde bago binuksan ang bintana para kay Cindy. Nalaman nilang nakakulong si Jenny sa isang isla at merong seaplane sa San Pedro na maaari nilang magamit upang makarating doon. Bago pumunta sa isla, nagpasya si John na kailangan muna nilang mag-shopping. Gamit ang isang bulldozer, pumasok sila sa isang tindahan ng mga armas at ninakaw ang lahat mula sa mga baril hanggang sa mga pampasabog at kinuha din ang isang rocket launcher. Dinala ni Cindy ang karamihan sa mga armas sa sasakyan, ngunit naaresto si John bago pa ito makasama sa kanya. Nang makita ito, sinundan ni Cindy ang police van at ginamit ang rocket launcher para palayain siya mula sa pagkakabihag ng mga pulis. Pagkatapos nito, nagmaneho ang dalawa patungo sa malapit na marina kung saan sumakay sila ng seaplane at nagtungo na sa pribadong isla. Samantala, sa villa ng isla, sinubukan ni Jenny na tumakas mula sa silid.
Kinaumagahan, nakarating na sina John at Cindy at dumaong malayo sa baybayin ng isla. Kasabay nito, dumating na din ang eroplano sa Valverde at nalantad na ang patay na mukha ni Henrix. Inutusan ni John si Cindy na tawagan si Major Kirby, habang siya naman ay nagtungo na sa baybayin at naghanda na para sa labanan. Pumunta siya sa villa at pinagmasdan ang pribadong hukbo ni Arius. Pagkatapos ay nagtanim siya ng maraming pampasabog sa buong base ng mga rebelde bago tahimik na pinatay ang ilang sundalo. Sa airport ng Valverde, hinihintay ng mga tauhan ni Arius ang pagdating ni John at Henrix, ngunit nakita nila ang isang bangkay na daladala sa isang stretcher. Tiningnan nila ang bangkay at nang makitang si Henrix ito, agad na tinawagan ng mga lalaki si Arius at inutusan ng masamang diktador si Bennett na patayin na si Jenny. Habang papalapit si Bennett sa silid ni Jenny, inactivate na ni John ang mga pampasabog na nakapalibot sa buong villa. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Bennett na nakatakas si Jenny at hinabol ng traidor na lalaki ang batang babae. Samantala, patuloy na nilalabanan ni John ang mga tauhan ni Arius gamit ang rocket launcher, mga rifle, at mga pampasabog habang papunta sa villa. Sa isang punto, kumuha siya ng machine gun at pinabagsak ang malaking bilang ng mga kalaban. Kalaunan, pumasok si John sa villa kung saan nakaharap niya ang armadong si Arius. Pagkaraan ng ilang sandali ng barilan, nagawa siyang patayin ni John gamit ang isang shotgun. Sa kabilang banda, sinundan ni Bennett ang batang babae sa basement at nahuli siya. Kasabay nito, narinig ni John ang sigaw ng kanyang anak at nagmamadaling nagtungo sa ibaba upang tumulong sa kanya. Kalaunan ay natuntun niya sila, ngunit biglang nagpaputok si Bennett at isang bala ang tumagos sa kanyang kanang balikat. Sa kabila ng pinsala, hinamon ni John si Bennett sa isang knife battle, isang hamon na tinanggap naman ni Bennett. Pagkatapos ng mahaba at matinding laban sa pagitan ng dalawang dating magkasama sa army, sa huli ay napatay ni John si Bennett sa pamamagitan ng paghagis ng steam pipe sa kanyang dibdib na agad na tumapos sa laban. Kasunod nito, dumating si Major Kirby sa pinangyarihan at napansin si John na naglalakad palabas kasama ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay inalok niya si John na muling sumali sa kanyang commando unit. Gayunpaman, tinanggihan ng ating bayani ang alok at sinabing tapos na ang kanyang pagsisilbi sa bayan. Sa huli, umalis na si John sa isla sakay ng seaplane kasama sina Jenny at Cindy, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.